Iba't ibang klaseng kalamidad, mga sangkay, tumama doon po sa bansang Amerika. Kamusta kaya sila ngayon? Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanunood ngayon. At pag-usapan po natin itong pananalasa na naman, mga sangkay, nitong climate change na tumama po doon sa tinamaan na naman po yung bansang Amerika ng isang nakakabahalang kalagayan. Okay? At hanggang ngayon, mga sangkay, nangyayari po ito. Bago tayo mag-umpisa, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to, mga sangkay, makikita nyo po dyan yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo rin po yung bell at i-click nyo rin po yung all. I hope na nasusundan nyo po, mga sangkay. 1.23 million subscribers na po tayo dito. Kaya naman subscribe nyo na po itong ating YouTube channel. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? So ito na nga po, mga sangkay. Ayon po dito, record rainfall in Florida as massive wildfire rages in Arizona. So kung sa ibang lugar, ibang lokasyon ng bansang Amerika, tumama po, mga sangkay, itong malakas na pag-ulan. Hindi na po talaga ito normal ngayon, mga sangkay. Nagiging new normal na lamang kasi dahil po sa climate change. Tumama po sa kanila ang matinding pag-ulan na, ayan, makikita nyo naman, mga sangkay, sa larawan na halos hindi po makapaniwala ang mga tao na ganun po ang nangyari. At sa ibang bahagi naman, mga sangkay, ay mayroon pong nagaganap na wildfire. Grabe, no? Nasusunog po yung kagubatan nila, mga sangkay, at ito po ay dulot ng climate change din. O, tingnan po natin ang balita. Actually turned to dramatic new images out of South Florida. Catastrophic flooding triggering a state of emergency with more heavy rain hitting tonight. Okay, tinawag na po ito nilang catastrophic at state of emergency na rin po. Yan po ang idineklara, mga sangkay, na ibig sabihin malala na po itong nangyari. Hanggang ngayon, pinag-uusapan po ito sa international. Ayan o, Florida facing state of emergency. Marami po yan, mga sangkay. Already under state of emergency, Florida gets hit with more rain. So, napakaraming balita tungkol dyan, mga sangkay. At ito, dito muna tayo. Alamin po natin ano nga ba ang nangyari dito. Bakit nananalasa yung ganitong klaseng mga malaking event, calamities doon po sa Amerika. While in the West, wildfires erupting in the dangerous heat. We began with Marissa Parra in the storm zone. Ito naman, mga sangkay, sunog sa kagubatan. Ano ba? Saan na tayo pupunta? Mamimili na lang kayo. Doon sa matitinding pagbaha o matitinding mga pagkasunog ng kagubatan. Kusa pong nasusunog dahil po sa init ng panahon. Neighborhoods in South Florida underwater. Grabe. You need a ride? You sure? Rescue crews called to help. May mga nagsasabi, mga sangkay, na normal daw po ito sa ibang mga lugar ng Amerika, but ayon nga po sa mga nakatira doon, kahit dito maririnig yung mga sangkay na nagugulat na po sila sa nangyayari dahil tila baga hindi ito yung nakikita nila sa mga nakaraang mga taon. We have about 6 inches of water inside the house. The aftermath of a deluge of record-breaking rain slamming the Sunshine State. Now, 2 deaths reported after a car lost control on wet roads in Collier County. This is how high the water was yesterday. Exactly. From Florida's west coast, because it's flooded everywhere, to North Miami. I got nowhere to go, so I'm like, I'm lost for words. Miami-Dade and 4 other counties under a state of emergency as millions face flood risk across the state. And we are working around the clock to protect our residents and our businesses. The storm system creating a swath of travel nightmares. Hundreds of flights delayed or canceled. Overnight, rising waters temporarily shutting down part of I-95. Grabe. Street after street in South Florida looks exactly like this one. Cars stalled out in the middle, homes flooded, leaving neighbors wondering what happens next. Abandoned vehicles littering roads and parking lots as parts
of southern Florida saw 10 to 20 inches of rainfall over 2 days. Grabe. Comparable to hurricane totals, the ground now saturated and vulnerable. What are you going to do? What I'm going to do, I have no choice. Stay here or go to the hotel. And even more rain in the forecast for waterlogged Florida. Grabe, tingnan nyo ito mga sangkay. Sa Pilipinas, mga sangkay, sanay tayo sa ganito. Pero hindi ko alam kung masasanay pa po tayo kung masyado ng mga malalakas ang tatama sa ating bansa. Ang Pilipinas pa naman, daanan o kalsada po nitong mga bagyo, di ba? So sana mga sangkay, no? Mapigilan pa itong climate change dahil kung hindi, mas lalala pa po itong sitwasyon. Waterlogged Florida. Marissa Parra, NBC News, North Miami. Ito naman. Kung doon, baha. Eto mga sangkay, iba naman. I'm Liz Kreutz in Arizona, where firefighters have been battling a destructive wildfire north of Phoenix. And then we're just gonna have it. Watch Kita nyo? Ay, nako. Wala na tayong parang, ano ba ang patutunguhan ng ating planeta kung ganito na po ang nangyayari, mga sangkay? Making sure it's not hopping the road like it did. The Rose Fire igniting late afternoon Wednesday outside the town of Wickenburg, quickly spreading across more than 160 acres, jumping Highway 60. This major highway is now closed in both directions, and you can see fire crews there in the helicopter doing a water drop to try to put out these flames. The fire fueled by strong winds and the dry, scorching heat, destroying... Grabe, no? Ayan mga sangkay, ay resulta po talaga ng human-made climate change. Kasi kaya po ito nangyayari dahil din po sa tao, winawasak ng tao ang ating kalikasan. At ang ating kalikasan naman mga sangkay, binabalikan po tayo. 6 homes and forcing residents to evacuate. We had a neighbor call us and say, "Did you know you're about to be evacuated?" Paul Bjorklund says the flames were just a couple miles from his house. We walked out and looked and saw big plumes of smoke, and we decided to head for the hills. And Lester, officials say this fire was human-caused. Highway 60, where we are, has now reopened. Evacuations have been lifted, but there is still no containment on this fire tonight, with firefighters working by hand through triple-digit temperatures to get it under control. Lester? Thanks for watching. Okay, so ayan mga sangkay, yung nangyayari sa panahon natin ngayon doon sa bansang Amerika, no? Sunog at saka meron din pong tawag dito. Meron din matitinding pag-ulan na nagugulat po sila. Record-breaking daw po yun eh. Ayan no, nakalagay nga po, record rainfall. Ibig sabihin, malala po itong pag-ulan. Kaya tayo dito mga sangkay, since may papasok po na La Nina, just in case, no, matuloy-tuloy po yun. Aba, mag-ready na po tayo mga sangkay kasi di po natin alam kung anong mga posibilidad na mangyari. Ngayon pa lang, yung mga bahay nyo na mga delikado po yung lokasyon, ayusin ng mga sangkay, patibayan nyo po yung pundasyon dahil ibang-iba na po ang panahon natin ngayon. Malayo na po ang narating, masyado pong delikado mga sangkay itong mga nangyayari. O ito. Until now mga sangkay, may mga severe flood pa rin po. Our Sam Brock is in the storm zone in Florida. Sam, the threat continues tonight. Yeah, look, Lester, right now many parts of the country are bracing for severe weather, even as things have calmed down a bit here in South Florida. That said, we have still seen... Kumalma na daw po yan yung panahon nila, pero ito pa rin. About the same amount of rainfall as Hurricane Irma from a couple of years ago. And Lester, right now, there are high water vehicles on this flooded street reaching residents, trying to get them out to safety as these issues continue into the Father's Day weekend. Grabe. Tonight in Florida, it's round 4. With a week's worth of rainwater still cascading through these neighborhoods. So, yan na po ang ngayon mga sangkay. Nangyayari, hindi lamang po yan sa Amerika, kundi sa buong mundo. Nagkataon lang mga sangkay na ngayon, US po ang tinamaan ng ganito. Pero nakaraan mga sangkay, di ba? Tinamaan ng Dubai, tinamaan yung Saudi. Mga imposibleng tamaan mga sangkay na nakakagulat. Di ba? Sa Europe, mga sangkay, napapasok na ng mga matitinding weather.
So, ibang klase na po itong ating panahon ngayon. And ito po ay katuparan ng kung ano man ang mga nakasaad sa Biblia na magaganap yung mga kahalintulad po nitong events. Talagang hindi po nagsisinungaling kung ano po ang nakapropesiya sa Bible. That's why, pag-isipan po nating mabuti kung hindi ka pa naglilingkod sa Panginoon, alam mo na ang iyong gagawin. Hindi po makakapagligtas ang kabaitan lamang. Ayon sa Biblia, hindi rin po makakapagligtas ang kung anumang sinasabi mong kawang-gawa mo na parang mabait ka naman. You have to serve God. As we can see, na ang ating mundo, mga sangkay, ay niyayanig ng iba't ibang klaseng pagsubok. Dulot po nitong mga natural disaster. May mga tawag po dyan ng ang science, ang mga scientists, like climate change. But if you will open your Bible in the book of Matthew, mga sangkay, mababasa mo doon, yung itong mga ganitong natural disaster na magaganap talaga sa ating mundo before the coming of the Lord Jesus Christ. So, pag-isipan po natin mabuti. Kung hindi ka pa naglilingkod kay Lord, alam mo na ang iyong gagawin. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Just comment down below. And now I invite you, please subscribe my YouTube channel. Ito po ay Sangkay Dyan Daily. Dito po ako nag-upload, mga sangkay, ng mga vlog, mga lakad natin, mga pampagood vibes na vlog. Marami po akong kasama dito, mga sangkay. Marami kayo may kilala dito at mag-enjoy kayo. Kaya naman, hanapin nyo po ito sa YouTube, Sangkay Dyan Daily. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.